Pakawalan mo ako! Wala akong ginawang masama! Maria Asuncion Rivera, kay gandang binibini. O bakit ako napiibig sa magandang mayroon akong kalaban? Ngunit ako nga'y nagtagumpay sa iyong pagmamahal. Subalit, sa kasamaang palad, inihandog naman ako sa isang kulungan. Sa kabila ng pagdudusa, isinusulat ko ang aklat na ito upang mahiwatig ang aking mabigat na dinadala sa aking puso't isip sa pagitan ng ating pagmamahalan at pag-ibig na yun natin ang kapalaran. Sana sa aklat na ito, matutupad natin ang ating handugan. Mahal kong Celia. Sa gitna ng malawak na gubat na matatagpuan sa labas ng kahariang Albania, ay may isang binatang nakagapos sa puno ng higera. Nasaan ba ako? Saan to? Ano to? Diyos ko! Bigyan niyo ng katarungan sa lahat ng mga masasamang nangyayari sa Albania. Lahat na nagpapakita ng kabutihan ay pinaparusahan ng kamatayan. Ano't magiging malupit sa atin ang kapalaran? Nasaan ang katarungan? Nasaan na Lora ang iyong sumpa? Nasaan ang iyong pangako? Isa kang taksil! Bakit nga na magpapakasal ka kay Conde Adolfo? Biglang nanumbalik sa gunitan ng binata ang ilang bahagi ng lumipas. Florante, sa bawat sandaling ikaw hindi ko kapili, ay katumbas ng maraming taon sa akin. Mahal kong Lora, huwag kang mag-alala. Ang pag-ibig ko sa'yo ay walang katumbas. Florante, ito ang iyong espada. Itago mo ito para sa iyong pagkibig na. Huwag kang mag-alala, mahal kong Lora. Hindi ako mapapahamak. Nagkataong sa gubat ding yaon ay napadako si Aladin na isang morong taga-Persya na anak ni Sultan Ali Adab, na dahil sa sama ng loob sa kanyang ama sa pagkakaagaw sa pag-ibig ng kanyang kasintahan ay umalis sa sariling bayan. Lerida, bakit mo pinagpalit sa aking ama? Sa dinami-daming pwedeng umagaw sa'yo, ang aking ama pang iginagalang. Siguro nga'y tapos na. Subalit may iniwan kang puwang sa aking puso. Tulong! 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 Sino ka? Inuulit ko! Sino ka? Ikaw isang Moro! Oo, ako isang Moro. Ngunit ako'y may puso at dami din. Huwag kang matakot, hindi kita papaslangin. Salamat sa pagligtas mo ng aking buhay. Tatanawin ko ito malaking utang ng loob. Walang anuman, sino pa ba magtutulungan kundi tayo mga sawing palad? Di pa ka man ang pahinga, kaibigan. Magdamag kita maaalalayan. Salamat, kaibigan. Hindi ka ba natulog? Oo, upang mabantayan kita sa kagubatang itong punong-puno ng mabangis na hayop. Salamat. Isa ka mabuting na kaibigan. Magtiwala ka sa akin. Ikwento mo naman kung paano ko nagkaganito. Isasalaysay ko sa iyo ang aking buhay mula sa kamusmusan. At isinalaysay na niya ang kanyang buhay. Florante! Anak ko! Ako po ang bahala sa batrina. Pag-ingat kami na lipo. Oo, mahala po siya. Salamat na nandito ka, Malalito. Halika dalhin siya sa kanyang ama. Sa paglipas ng panahon, si Florante ay nasa 8 gulang na upang tumuklas ng kanyang karunungan. Napagtanto ng kanyang ama na si Duque Berceo na siya ay pag-aralin sa Atenas. Florante, anak, kailangan mo mag-aral sa Atenas para maasa ang iyong kakayanan at kaalaman. Hindi maaari. Ayaw ko mawala yung aking anak sa aking piling. Ngunit, Ama, Batid ko, ang pagmamahal ay inutol ng iyong ina. Subalit, kung kayo ay patatangay ng kalakito,
Ang salinang paglalayo ay hindi mo makikita ang iyong tagumpay. 11 gulang si Florante nang pumasok sa Atenas. Si Antenor ang kanyang naging guro. Naging kamag-aral niya si Adolfo na anak ni Conde Sileno. Ngunit sila ay hindi naging malapit sa isa't isa. Ipagpatawad niyo po aking pangaabala. May liham po kayo galing kay Dr. Saya ng Albania para kay Florante. Florante, aking anak, pumanaw ng iyong ina, hindi ko na ipinaalam sa iyo noon upang wag masisirang iyong pag-aaral. Ang iyong ama, Duque Briseo. Wala nang aking ina! Lakasan mo iyong loob, Florante. Nakikiramayan ko sa pagkukutan mo, Florante. Napatingin sa malayo si Florante, na wari ay natatanaw ang larawan ng kanyang ina. Ina, ba't niyo ako hindi inintay? Di ba sabi ko na ako'y babalik upang handugan ka ng aking tagumpay? Huwag ka masyadong malumbay, Florante. Hindi makakatulong ang kalungkutan sa iyong katawan. Salamat sa iyong pag-alala, Miranda. Isa kong dakilang na kaibigan. Makalipas ang 2 buwan, dumating ang ikalawang liham ni Duque Briseo. Nauuwi na po ako, Magkumpuro. Nasa daungan na raw yung sasakyan. Florante, laging mo tandaan sa pagbabalik mo sa Albania, ang higante ni Adolfo makalimutan. Salamat sa iyong pagunita, Magkumpuro. Ito nga pala si Mirandro. Di ka ba sasama sa akin? Pasyo naman ang aking amang dapat natin higin. Hindi na hinintay ni Antenor na tanungin siya ng dalawa. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, sila ay nakarating sa Albania. Dok, ganito na pang Galing na po ako sa kaharian sa iyo. Ako ay nagsasabi na narito na kayo. Ako'y aalis na po. Ano ang sabi, Ama? Galing ito sa iyo mga ninyo. Doon siyang muna po ang proton. Kailangan tulong ni Haring Lincio. Sinakubkob ng mga kalaban ang Moro at ang Kukulungan sa pamumuno ni General. Nalakos Malik? Hindi nag-aksaya ng sandali ang mag-ama. Noon din ay nagsadya sila sa palasyo ni Haring Linceo at nang magkaharap sila ay... Magandang hapon, Haring Linceo. Halika kayo, umupo muna kayo. Mabuti at nagsadya ka agad kayo sa akin. Ang proton natin ang nangangailangan ng ating tulong. Duque, sino ang ginatang kasama mo? Ito ang bugtong ko, anak. Ang karating-rating mula sa Atenas. Haring Linceo, ako'y nasa Nablus. Mabuting pagdating. Mula ngayon, ikaw ng halal kong general ng aking makbo, Florante. Salamat. Narito pala kayo mahal ko. O Laura, anak ko, uupo ka muna. Sa kagustuhan na rin ng hari, ang magandang si Laura ay nakumpok nila sa pag-uusap na iyon. Kakaibang damdamin ang nadama ni Florante. Napakaganda niya. Ano ba ito nararamdaman ko? Pag-ibig na ba to? Kay Kisig na binata, sino kaya siya? Paalam po, Haring Linceo. At hindi Laura. Nang matapos ang kanilang pulong, umuwi na sila Florante. Ilang araw ang nakalipas, bumalik si Florante sa kaharian ni Haring Linceo at doon sila nagkakilala ng lubos si Laura. Anong hiwago ng pagkakataon? Parang hindi ako mapaniwala na humingi pa sa mga sandaling ito. Nalaman ko sa hina yung kalungkutan. Pinagulong sa mga pagkapatay na. Hindi yun ang dahilan, Laura. Nagsimula ang aking kalungkutan nung nakilala kita. Ngayon,
ngayon, ikinalulungkutuan ko natin pagkita. Hindi mo ako nauunawaan, Laura. Ang kalungkutan ko sa iyo ng aking nadarama para sa iyo. Ngunit, hindi ko maipahayag. Subalit, sa pagkakataon ito, ikaw ang matay ko kung hindi mo mabibigil na ikaw ay aking iniibig. Laura, iniibig kita. Hindi ko nais pumisa ka na malungkot. Eh, ligaya. Sapat na mga lumaw ko yan. Abang sabihin na ng ilang mapalag sa mga. Pero, lumakad ka na at umaasa ka patuloy ba ng aking mga lalaki. Ang iyong pag-ibig ay siya magiging sandigan ng aking tupas. Paalam, matulaw. Diyos na mga pangyarihan, huwag niyo po ituloy na makahamak sa Florante. Gabayan po siya sa kanyang nagtitigma. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Kinabukasan, ang hukbong patungo sa Crotona ay handang-handa na. At gaya ng kanilang plano, bigla ang nagsalakay sina Florante at Menandro. Sugod mga kasama! Sugod! Ang tagumpay ni Florante ay sinundan pa ng lalong marami at malaking kapanalunan. Nasa kaharian ng Etolia sina Florante pagkatapos ng laban nang may dumating na liham galing kay Haring Linceo. General, may liham po kayo galing kay Haring Linceo. Salamat. Ano sabi sa mga Florante? Inuuwi mo ako sa Albania at iiwanan ko na sa'yo. Paalam mo na, pero alis na. Kakapagtaka naman yata, hindi pinasama sa book. Nakarating na si Florante sa Albania ngunit Ginagawa niyo? Anong ibig sabihin nito? Ikinalulungkot ko, General. Ngunit ay nang gusto ng hari. At sa laki ng kanyang pagkamangha ay kinulong siya sa isang madilim na bilangguan at dito niya nabatid ang nangyayari. Magandang hapon, inutil na General. Kamusta ang iyong kwarto? Maganda ba? Oh! Bakit? Paano? Bakit nasa iyo yung Santa Corona? Sa kang taksil! Florante, kawawa ka naman at nahulog ka sa aking hitan. Alam mo ba, pinuputan ko lang naman ang iyong ama. Malaman na hari. Ito na! Pakawalan mo ako dito! Adolfo! Magbabayad ka! Mga walang utak! inilabas na ng piitan si Florante at idinala siya sa madilim na gubat at iginapos sa puno ng higera. Siya ay iniwan sa gubat at doon niya nakilala si Aladin. Isinalaysay ni Florante ang kanyang buhay mula pagkabata hanggang lumaki, ang mga nangyari sa kanya at kung paano siya napunta sa gubat. Tuwing maalala ko si Laura, inawawalan ako ng diwa. Masalimuot pala ang pinagdarama sa buhay, Florante. Yamang natalos ko ang iyong buhay. Pakinggan mo naman ang aking kapalaran. Kaliligaya kong mabatid, kaibigan. Isinalaysay ni Aladin ang ilang bahagi ng kanyang kahapon kay Florante, pati na rin ang dahilan ng alitan nilang mag-ama. Samantalang nagkakagulo ang mga tao sa Albania, ginawa itong paraan ni Adolfo upang itaka si Laura. Hingakin ka na ngayon. Bitawan mo ko! Alimaw! Bitawan mo siya! Itong nararapat sa'yo! Maraming salamat. Maaari ba malaman ang iyong pangalan? Ako'y si Florida. Maraming salamat, Florida. Kung hindi dahil sa'yo, malamang ako'y patay na. Siya nga pala, si Laura. Nagpalagayang loob ang dalawang dalaga at sanhi na rin ng pangyayari. Isinalaysay nilang pareho ang kani-kanilang karanasan bago ang pangyayari. Subalit, sadyang hindi ko matagat ang pag-ibig ng Sultan. Si Aladin, siya ang tunay kong iniibig. Isa ka rin palang sawing lalayo sa iyong tunay na minamahal. At ng gabing iyon, nilisan ko ang Persia at nilakbay ang madilim na gabi. Sandali, wala ka bang naririnig? Oo nga, halika't pakinggan natin. Tara. Iyak at si Laura yung naririnig ko. At kasama yung silutsa ko, Florida. Aladin! Florida,
Florante, mula nung lumisa ka ay nagkaroon ng gulo sa Albania. Gulo? Anong gulo? Nilisan nila ang madawag na kagubatang iyon at di naglaon nagpakasal sina Florante at Laura. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Florante, tinatanggap mo ba si Laura bilang iyong asawa? Tinatanggap ko. Ikaw naman, Laura, tinatanggap mo ba si Florante bilang iyong mapapangasawa? Tinatanggap ko. Kung ganon, maaari mo na halikan ng iyong asawa. Sa gayon, matapos ang seremonya ng kasal, kayo ngayon ay nanap ng mag-asawa. Mabuhay ang bagong kasal. Paalam, minamahal kong Maria. Kahit sa punit na papel lamang, ang ating pag-ibig ay nagawan ko ng paraan. Nagpapaalam, Kiko. Kung nagkakamututo, Florante! Anak ko! Diyos ko! Bigyan niyo ng katarungan sa lahat ng mga kasamaang nangyayari sa Albania. Huwag nalimutan ko. Diyos ko! Nasaan ako? Bigyan niyo ng katarungan sa lahat. Kakaina! Wala pa! Iyo, kahabi ko, dali ka na. Play. Magiging akin ka na ngayon. Dahil lang ito kakadlaw, kuya. Liwat, last. Ako nga Florante. Ikaw, good man. Ikaw, good man. Ikaw na, good girl. Oo.